I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone! Hello universe! It's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Kung nakikita nyo sa ating screen, nakumpiska ng mga otoridad ang 102 milyong halaga ng kontrabando sa NAIA Terminal 1 sa Pasay City, kung saan naristo ang isang Malaysian national. O ayan na. Malaysian national, mga banyaga. Kaya nga sabi natin, what if ibang nakaupo sa Malacanang? Wala na. 'Di ba? Ano yung sinabi ni Mr. Las Cañas? Si dating Pangulong Digong Lords of all broglows. Nako po. Itinago umano ang ang kontrabando sa mga chopping board. Na nasa loob ng mga karton na inspection sa airport ayon sa NAIA Interagency ng Interdiction Task Force. March 21, 2022. Nako mga kababayan. Ayan pinakita ko lang sa inyo ng bahagya. Ayan guys, pinakita ko sa inyo ng bahagya, mga cartons. Hindi lang yan, mayroon pa mga bes. Ito pa. Ayan sabi po ng Abante News Online 7 hours ago, Himas Rehas na ang isang high value target sa kontrabando matapos siyang mabitag at makumpiska ng mahigit 7 milyon halaga ng umano'y kontrabando sa ikinasang bypass operation sa Barangay Maa, Poblacion District sa Davao City noong Huwebes. Davao City, shout out sa mga dides. Sabi nyo malinis ang Davao. Bakit yan? Alam nyo guys, ang dami talaga akong gustong i-upload na nahuhulihan ng mga ganitong klaseng mga kalakana. Ito, ibig sabihin, nahulihan ng mga ganitong klaseng may kalakaran ng ating mga kapwa Pilipino sa pagtitinda ng mga bawal na gamot. Marami talaga Davao mga kababayan, sa totoo lang. So, ganun talaga ang buhay. At mabuti naman ay talagang maganda itong pamamalakad ng Pangulong Marcos Jr. Lalo na sa war on drugs niya, ay talagang the best mga kababayan. Bakit kanyo mga best? Pagdating sa bypass operation, napakagaling ang paghandle ng ating mga autoridad, sa totoo lang. Na walang nakitil na buhay. As in wala sa totoo lang. Ito yung mga gusto kong naririnig. Dahil ang ating mga PNP na talagang tulad ng PNP, PDEA, NBI, 'di ba? Lahat. Ang gandang kanilang mga guys, ang kanilang performance. Kaya kung nakikita nyo, may laging laging nagbibigay ang pangulo ng award. Tumataas ang rangko nila kasi nagtatrabaho sila ng maayos 'Di ba? Hindi tulad mga nakaraang administrasyon yung ibang mga yung ibang mga parak nasasangkot sa sa reward system alam niyo yung ibig sabihin. Kaya nga brutal yung war on drugs ng dating Pangulong Digong 'di ba? Sa EJK niya. Kaya ngayon nasaan ba siya ngayon? 'Di ba? Kundi nasa kulungan. 'Yun ang masakit, no? Bilang isang Pilipino kahit papaano, 'di ba? Na hindi natin kagustuhan ang nangyari sa kanya, pero wala tayong magawa kasi mayroon tayong batas na sinusunod dito sa lupa. So yan mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo? Di lang yan. Ito pa. See? Pasay City, Philippines on March 11, 2026, the National Bureau of Investigation Criminal and Intelligence Division, which is ang NBI, arrested an individual in Pasay City for allegedly manufacturing, distributing, and possessing counterfeit US dollars, notes, and treasury bills. Talaga. The arrest followed in an intensive 3 months investigation by the NBI CRID involving strategic surveillance and multiple test buy operation
This undercover purchase confirm the subject involvement in the distribution of the counterfeit currency after operating successfully procured 3 bundles of fake US dollars. Final transaction was coordinated at the Pasay City Mall, leading to the suspect apprehension. Buti nga yan. Oh, biro nyo yan. NBI operative supported by the experts. DSP proceeded to the out location to finalize the enforcement action. The subject was arrested flagrantum delicto upon receipt of the marked currency. Nako! The operation yielded the massive haul of the counterfeit US treasury instrument and banknotes valued at 12 billion. Oh my goodness! Nako po! Ayan na naman po tayo, guys, ha? Ano ang ano nila? The subject was presented for inquest proceeding before the Pasay City Prosecutor Office for the violation of Article 168 of the revised Penal Code, illegal possession and use of false treasury or banknote in the other instrument of credit. Agay! Ayan ang sinasabi natin. Oh my goodness! Wala, kulong ka ngayon. Ayan o. NBI sash of 12 billion in counterfeit US currency subjected, arrested in Pasay City operation. Oh, ayan. Oh, ngayon, nga, kayo ngayon. Ito pa mga kababayan, may sinabi dito si DILG Secretary Remulla. Well, sa mga sinabi niya naman, tama naman siya, guys. Sa totoo lang. Bakit? Ito, basahin ko sa inyo, okay? Ito, sabi po ng the Politica Outlook. Sabi dito, problem sa kontrabando ng bansa, unti-unti nang naresolba. O, diba? May punto naman siya doon kung tutuusin sa mga nakukumpiska ng ating mga otoridad. Nako, gabol to guys, milyon, bilyon grabe, antindi. Kung makita yung mga page ng NBI, PDEA, CIDG, BOC, nako, matindi guys, sobra. Ayan o, hindi tayo pumapatay ng tao pero naresolba natin unti-unti ang problema sa illegal na big sabihin, sabi niya dito, hindi tayo pumapatay ng tao, pero nare-resolba natin unti-unti ang problema sa mga kontrabando. Yan. Tama, may point naman siya, guys, no? Nakikita naman natin kung paano gumalaw yung Marcos administration sa pagsugpo ng mga kontrabando sa iba't ibang lugar. At kitang-kita rin naman natin yung kung gaano sila ka-hands-on, di ba? Nakabantay talaga sila kahit saan hindi talaga sila makakalusot even sa sa mga port, sa terminal, sa NAIA. Grabe, kahit anong klaseng ginagawa nila, yung ilalagay nila kung saan-saan sa mga candy, sa mga biscuit, ito katulad yan, chopping board, pero nahuhuli din sila kasi high-tech na ngayon no? At ang pinaka-the best talaga sa campaign ng war on drugs ng Marcos administration, wala tayong nakikitang namamatay, guys. Every bypass operation, may naririnig ba kayo na kinikitil ang buhay ng mga tao? Hindi Hindi as in Ang ginawa talaga is hulihin, pusasan, at ikulong. Ang pinakamatindi rin sa panahon ngayon ng Marcos administration, sa dami-dami na nahuli, mga kababayan, ay grabe, ang daming nakulong. Parang sumikip na yata ang mga kulungan sa iba't ibang lugar Hindi, real talk naman po tayo di ba? So, saludo rin naman tayo sa pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. At maganda po yun kasi nasisave yung kumbaga nasisave yung mga buhay ng mga teenagers na kung totoo na ang iba nga nalulung sa paggamit ng mga ganyan pero sa panahon ngayon, ibig sabihin sa panahon ngayon, safe na safe sila kasi hindi po biro, no? Sa iba't ibang lugar nakukumpiska ang mga
illegal na kontrabando sa totoo lang, no? Kaya masasabi natin the best yung war on drugs ng Marcos administration. Sabi nga, i-continue yung nasimulan ng dating Pangulo, pero sa ibang pamamaraan naman. Yung dati kasi talagang grabe guys, brutal, no? Pero sa panahon ni PBBM wala, no? Very smooth, maganda ang paghuhuli, walang pangharas or walang pagkitil, yun lang, masikip na mga kulungan. So yun guys, ang aking pinaka-latest update. Ano pong masasabi nyo? Thank you guys for watching. See you again when my next upload. Bye 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 and baboos. God bless Philippines. Follow me and likes guys. Bye everyone.